Bandang alas 10 ng umaga, noong January 24, 2015, nakatanggap ng emergency call ang Higashi Yomiushi Police Station sa Osaka. Ang tumawag ay isang kasamahan ni Shirata Hikaru, isang healthcare welfare worker sa isang cancer treatment center. Iniulat nila na hindi dumating si Hikaru sa trabaho, isang bagay na lubhang kakaiba para sa kanya. Kilala si Hikaru bilang disiplinado at palaging nasa oras. Bihira siyang malate at karaniwan ay dumarating siya sa trabaho nang humigit kumulang 45 minutes ng mas maaga upang maghanda ng mga dokumento, ayusin ang shift handover at agad na makatulong sa mga pasyente. Nang hindi siya makontak at hindi pa rin sumipot, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga katrabaho. Ilang kasamahan ang nagtungo sa apartment ni Hikaru upang tingnan ang kanyang kalagayan. Paulit-ulit silang kumatok at tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit walang sumagot. Dahil walang palatandaan ng galaw sa loob at patuloy ang pag-aalala, nakipag-ugnayan sila sa pulisya. 2 pulis mula sa Higashi Yomiushi Police Station ang nagtungo sa apartment complex. Sa tulong ng building manager, binuksan nila ang pinto ng unit ni Hikaru. Sa loob ng banyo, natagpuan si Shirata Hikaru na nakadapa sa loob ng bathtub. Siya ay nakasuot pa ng damit at hindi na gumagalaw. Malinaw na matagal na siyang patay. Sa paunang pagsusuri, napansin ang malinaw na marka ng pagkasakal sa kanyang leeg. Ipinahiwatig nito na matinding puwersa ang ginamit at pinaniniwalaan ng mga investigador batay sa anyo, sukat at lapad ng marka sa leeg na sinturon ang ginamit na sandata. Habang sinusuri ang apartment, may isa pang mahalagang natuklasan ng pulisya. Sa loob ng microwave, natagpuan nila ang isang cellphone na sinunog. Napag-alaman na sinadya itong gawin upang sirain ng data at maiwasan ang pagkuha ng impormasyon. Bukod sa nasirang cellphone, wala nang ibang palatandaan ng pagkikipaglaban. Hindi nagulo ang apartment. Walang nawawalang gamit at hindi rin natagpuan ang sandata sa mismong lugar ng krimen. Dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya, nakatuon ang Osaka Prefectural Police sa mga kuha ng CCTV at sa personal at profesional na relasyon ni Hikaru. Isang mahalagang lead ang lumitaw mula sa mga security camera ng gusali. Bandang 7:45 ng umaga sa araw ng insidente, nakuhanan ng isang matangkad na lalaki na may suot na itim na hoodie jacket, baseball cap at puting face mask habang pumapasok sa gusali. Dumiretso siya sa elevator patungo sa residential floors at nanatili roon ng halos 1 oras. Nang umalis ang lalaki, napansin na nagpalit siya ng kasuotan. Mula sa itim na jacket ay naging brown na jacket na ngayon na tila sinadyang baguhin ng kanyang anyo. Ang oras ng pagdating, haba ng pananatili at sinadyang pagpapalit ng damit ay agad na nagdulot ng matinding hinala. Pinagtuunan ng mga investigador ang mga personal na koneksyon ni Hikaru. Hindi nagtagal, matapos ang pagsasala ng mga datos, lumitaw ang pangunahing suspect, si Mizuuchi Takashi, 26 years old. Nagulat ang publiko at ang mga investigador sa pagkakakilanlan ng suspect. Si Mizuuchi ay hindi isang sibilyan, kundi isang aktibong patrol sergeant na nakatalaga sa Abino Police Station. Kinagabihan ding yun, ipinatawag si Mizuuchi para sa pagtatanong. Bagamat mukhang maayos at cooperative siya, napansin ang mga hindi pagkakatugma ng kanyang mga pahayag. Noong January 25, naglabas at isinakatuparan ng pulisya ang arrest warrant. Mariing itinanggi ni Mizuuchi ang pagkakasangkot at giniit na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, sa isang internal search, natagpuan ng pulisya ang isang sinturon na pinaniniwala ang ginamit sa krimen na itinapon sa isang basurahan sa loob mismo ng Abino Police Station kung saan nagtatrabaho si Mizuuchi. Tumugma ang sinturon sa marka ng pagkasakal na natagpuan sa leeg ni Hikaru. Ipinahiwatig ng ebidensyang ito na sinubukan ng sospek na itapon ng ebidensya
sa isang lugar na inaakala niyang hindi agad mapaghihinalaan. Nang harapin ang hindi mapasusubalingang ebidensya, kalaunan ay umamin si Mizuuchi sa krimen. Ipinanganak si Shirata Hikaru noong 1994 sa Nishiwaka, Yamagata Prefecture. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid na babae at lumaki sa isang tahimik na rural na lugar na kilala sa mga bundok at makapal na nyebe tuwing taglamig. Mula sa muring edad, ipinakita na ni Hikaru ang disiplina at determinasyon. Nagsimula siyang maglaro ng volleyball noong siya ay nasa 3 baitang at ipinagpatuloy ito hanggang high school. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, nakasali siya sa National High School Volleyball Championship. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang kanyang buhay ay kalaunang minarkahan ng sunod-sunod na trahedya. Sa edad na 14, nawalan si Hikaru ng lola dahil sa cancer. Napakalapit nila sa isa't isa at madalas gumugol si Hikaru ng mahabang oras sa ospital. Nasasaksihan ang matinding sakit ng kanyang lola at ang paulit-ulit na gamutan na dinaranas nito. Malaki ang naging epekto ng karanasan ito sa kanya at tuluyang nagbago ang kanyang pangarap. Napagpasyahan niyang nais niyang tumulong sa mga pasyente at pamilyang humaharap sa malulubhang karamdaman. Pagkatapos magtapos ng high school, natanggap si Hikaru sa Tohoku Fukushi University sa Sendai, kung saan kumuha siya ng kursong social welfare. Noong 2011, sa kanyang unang taon sa kolehiyo, muling dumating ang trahedya. Na-diagnose ang kanyang ina ng cancer at kinailangang makonfine sa ospital ng matagal. Palagi ang bumabiyahe si Hikaru sa pagitan ng Sendai at Yamagata. Pinagsasabay ang kanyang pag-aaral at pananatili sa tabi ng kanyang ina sa tuwing may pagkakataon. Noong May 2011, ilang sandali lamang matapos ang Great East Japan Earthquake, pumanaw ang ina ni Hikaru. Sa loob lamang ng ilang taon, parehong lola at ina ang nawala sa kanya dahil sa cancer. Sa kabila ng lahat, pinili ni Hikaru na magpatuloy sa buhay. Ipinahayag niya sa kanyang pamilya na nais niyang magtrabaho para sa mga terminal cancer patients at ipinaliwanag na nauunawaan niya ang pakiramdam ng kawalan ng makawa ng mga taong maaari lamang manatili sa tabi ng kama sa ospital at magbigay ng emosyonal na suporta. Sa panahong ito niya rin nakilala si Mizuuchi Takashi. Tinatawag niya itong Mizu-chan. Kapag ikinukwento niya ang tungkol dito, puno ng pag-asa at positibong pananaw ang kanyang mga salita. Kalaunan, ipinaalam niya sa kanyang pamilya na may nobyo siyang isang pulis. Nang magpasya si Hikaru na lumipat mag-isa sa Osaka para magtrabaho, nakaramdam ng kapanatagan ng kanyang pamilya. Dahil alam nilang may karelasyon siyang inaakala nila na makakaprotekta sa kanya. Hindi nila inakalang ang parehong lalaking yun ang magiging dahilan ng kanyang katapusan. Si Mizuuchi Takashi ay pinanganak noong 1988 sa Yao City, Osaka Prefecture. Nagmula siya sa isang pamilyang may background sa law enforcement. Nag-aral siya sa isang high school na kaanib ng Kenkei University, na kilala sa magandang reputasyon sa akademya. Pagkatapos ng high school, pinili niyang wag nang magpatuloy sa kolehiyo at sa halip ay sumali sa Osaka Prefectural Police. Ang kanyang ama at nakababatang kapatid ay kapwa rin mga pulis na lalo pang nagpatibay sa imahe ng isang disiplinado at masunuring pamilya. Mula pagkabata, nagsanay na si Mizuichi sa kendo at ipinakita niya ang husay at disiplina sa martial arts na ito. Naabot niya ang 5,000 dan, isang mataas na antas sa kendo. Ayon sa kanyang mga guro at kakilala, siya ay magalang, kalmado at seryoso. At maaga pa lamang ay malinaw na ang ambisyon niyang maging pulis. Malaki ang naitulong ng kanyang mga tagumpay sa kendo upang siya ay matanggap sa Osaka Prefectural Police at naniniwala siyang nasa tamang landas siya ng buhay. Noong April 1, 2013, na-promote si Mizuichi bilang patrol sergeant at pansamantalang itinalaga sa Sendai Police Station sa Miyagi Prefecture bilang bahagi ng suporta ng rehabilitasyon matapos ang lindol. Noong April 28, 2013, dumalo siya sa isang singles mixer na inorganisa ng Sendai City. Dito niya unang nakilala si Shirata Hikaru. Sa panahong yun, si Hikaru ay isang junior sa Tohoku Fukushi University
at kumukuha ng kursong social welfare. Agad na namukod tangi si Mizuuchi sa naturang event. Siya ay humigit kumulang 183 cm ang tangkad o mga nasa 6 feet, may timbang na nasa 89 kilos at may pangangatawan na isang sanay sa kendo practitioner. Maayos siyang manamit, may kumpiyansa sa sarili at ipinakilala ang sarili bilang isang pulis na naka-assign sa disaster recovery work. Sa gitna ng karamihang estudyante at young professionals, kapansin-pansin ang kanyang presensya. Maraming kababaihan ang nakapansin sa kanya. Ngunit si Hikaru ang pinagtuunan ni Mizuuchi ng pansin. Paulit-ulit niya itong nilapitan. Sinimulan ang mga usapan at sinikap na manatiling malapit sa dalaga sa buong event. Sa simula, hindi naging positibo ang tugon ni Hikaru. Para sa kanya, masyadong agresibo ang kilos ni Mizuuchi at sa kanyang pakiramdam, sanay itong maging sentro ng atensyon. Ang kumpiyansa at pagiging mapilit nito ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam at pag-iingat kay Hikaru. Nang mapansin ni Mizuuchi ang pag-aalinlangan ng dalaga, binago niya ang kanyang approach. Mas naging mahinahon at mapagpasensya siya at ipinakilala ang sarili bilang kalmado at taos-puso sa kanyang pagkikitungo kay Hikaru. Matapos ang mixer, nagbalita ng contact information ng dalawa at nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng social media. Madalas si Mizuuchi ang nauunang magpadala ng mensahe at paulit-ulit na nagyayaya na makipagkita kay Hikaru. Sa mga pribadong pagkikitang ito, unti-unting nakita ni Hikaru ang ibang anyo ni Mizuuchi. Malayo sa maingay at panlipunang tagpuan, mas kalmado at mas maasikaso ito. Nakikinig ito sa mga kwento ni Hikaru at nagpapakita ng konsiderasyon sa bawat usapan. Dahil dito, muling pinag-isipan ni Hikaru ang una niyang impresyon sa binata. Habang lumilipas ang panahon, humina ang kanyang pag-iingat at napalitan ito ng pagtangkap. Kalaunan, nagsimula ang isang romantikong relasyon sa pagitan nilang dalawa. Tumagal ng humigit kumulang 6 na buwan ang kanilang relasyon. Sa panahon na yun, walang kaalam-alam si Hikaru na si Mizuuchi ay meron ng fiancé sa Osaka at naghahanda na para sa kasal. Para kay Hikaru ang kanilang relasyon ay simbolo ng katatagan at emosyonal na sandigan. Ngunit para kay Mizuuchi, isa lamang itong pansamantalang ugnayan habang siya ay naka-assign sa Sendai. Habang tumatagal, lalong naging malamig at mailap si Mizuuchi. Samantala, nanatiling emosyonal na nakatuon si Hikaru at hindi niya kwestiyon ang tunay na intensyon nito. Naniniwala siyang maaasahan at responsable ang nobyo. Unti-unting nabawasan ang kanilang pagkikita. Madalas nakansela ang mga plano sa huling sandali. Kalakip ang may ikling paghingi ng paumanhin. Tinanggap ito ni Hikaru sa paniniwalang ang tungkulin nito bilang pulis ang dahilan. Umaasa siya na magiging maayos din ang lahat. Patuloy na ikinukwento ni Hikaru sa kanyang pamilya sa Yamagata na siya ay nakikipagrelasyon sa isang pulis at palagi niyang binabanggit ito sa positibong paraan. Noong April 2014, natapos ang assignment ni Mizuuchi sa Miyagi Prefecture at siya ay inilipat pabalik sa Abeno, Osaka. Kasabay nito naghahanda si Hikaru para sa kanyang profesional na kinabukasan. Dahil sa kanyang paglaki na napapalibutan ng ospital at gamutan sa cancer, bunga ng karanasan ng kanyang pamilya, nanatiling buo ang kanyang desisyon na maging isang medical social welfare worker. Sa kabila ng emosyonal na stress mula sa relasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at matagumpay na naipasa ang pagsusulit para sa sertipikasyon. Noong May 2014, nakatanggap si Hikaru ng job offer mula sa isang cancer treatment center sa Higashi Yumiuchi Ward, Osaka. Lumipat siya sa Osaka ng mag-isa. Naniniwalang ito ay makakatulong sa kanyang karera at mapapanatili ang relasyon nila ng kanyang nobyo. Ang Higashi Yumiuchi Ward ay katabi ng Abeno Ward kung saan nagtatrabaho si Mizuuchi. Sa kabila ng maikling distansya, hindi nagkita ang dalawa sa loob ng unang 2 buwan matapos lumipat ni Hikaru. Naranasan ni Hikaru ang paulit-ulit na missed calls, mabagal na mga reply at mga planong iniiwasan. Nang tanungin niya ang address ng tirahan ni Mizuuchi, malabo nitong sinabi na nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang.
at iniiwasan ang karagdagang usapan. Sa katotohanan, si Mizuuchi ay nakatira kasama ang kanyang fiancé sa Kaduma City. Dahil dito, sinadya niyang iwasan si Hikaru at hindi ito pinapasok sa kanyang pribadong buhay. Noong June 2014, matapos uminom kasama ang mga katrabaho at ang makaligtaan ang huling tren, dumiretso si Mizuuchi sa apartment ni Hikaru ng gabi na. Para kay Hikaru, isa itong bihirang pagkakataon na kusa siyang dinalaw ng nobyo. Masaya niya itong tinanggap sa paniniwalang maaaring bumuti ang kanilang relasyon. Ngunit nanatiling bihira at walang plano ang mga pagbisitang yon. Hindi kailanman naging regular ang kanilang pagkikita. Para kay Hikaru, bawat pagdalaw ay may kahulugan. Ngunit para kay Mizuuchi, ang mga yon ay pansamantalang paghihinto lamang. Hindi kailanman nakaapekto sa kanyang tunay na pangunahing buhay. Noong August 2014, ikinasal si Mizuuchi sa kanyang nobya sa isang formal na seremonya ng kasal. Lahat ng kanyang pamilya, kaibigan at katrabaho ay nakakaalam ng kasal. Ngunit si Hikaru walang kahit konting ideya. Napansin lamang ni Hikaru na unti-unting naging malamig at mailap ang pagkikitungo ni Mizuuchi sa kanya. Ito ay nagdulot ng lumalalang pangamba at kawalang katiyakan. Noong October 2014, matapos ang matagal na panloob na pagkikipaglaban sa kanyang damdamin, sinubukan ni Hikaru na wakasan ang relasyon sa unang pagkakataon. Naniniwala siya na ang maayos na paghihiwalay ay ang pinakaangkop na desisyon dahil wala ng init at katatagan ang kanilang relasyon. Ngunit ang tugon ni Mizuuchi ay labas sa inaasahan. Hindi siya humingi ng paumanhin o nagpakita ng anumang paliwanag. Sa halip, sinabi niya, "Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ko kayang iwan." Dahil dito, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap na lumayo sa nobyo at napilitan si Hikaru na talikuran ang kanyang planong pagkikipaghiwalay. Pagkatapos noon, wala ring nagbago. Nanatiling malamig at malayo si Mizuuchi at madalas ay nagiging irritable kapag sinusubukan ni Hikaru na makipag-usap o makipagkita. Ang hindi balanse sa kanilang relasyon ay nagpatuloy. Muling sinubukan ni Hikaru na tapusin ang relasyon ng 2 beses pa. Sa bawat pagkakataon, tinanggihan ni Mizuuchi gamit ang malabong emosyonal na pahayag na pumipigil sa malinaw na paghihiwalay. Dahil dito, nagpatuloy ang relasyon ng walang resolusyon. Sa simula ng 2015, nanatiling hindi pa rin maayos ang sitwasyon. Sa panahong yun, hindi inaasahan. Inimbitahan ni Mizuuchi si Hikaru na magkita. Nagkita sila sa isang izakaya at isang katrabaho ni Mizuuchi ang kasama nito. Para kay Hikaru, tila positibong pagbabago ito dahil hindi pa siya ipinapakilala ni Mizuuchi sa kahit sinong tao mula sa kanyang trabaho. Sa pagkikitang ito, nakipag-usap si Hikaru sa katrabaho at nagpalitan sila ng contact information. Dahil dito, naniwala si Hikaru na maaaring bumuti ang kanilang relasyon. Ilang araw ang lumipas na nakatanggap si Hikaru ng mensahe mula sa katrabaho ng nobyo sa social media. Habang nire-review ang mga mensahe, binuksan niya ang isang kalakip na larawan. Ipinakita sa larawan si Mizuuchi na nakasuot ng wedding suit, nakatayo sa tabi ng isang babaeng naka-wedding dress. Nagkasama silang nakapose sa isang venue ng kasal. Doon naunawaan ni Hikaru ang katotohanan. Si Mizuuchi ay ikinasal na sa ibang babae. Ang pagkakatuklas na ito ang nagpatunay na ang relasyon na pinaniniwalaan niya ay itinayo lamang sa panlilinlang. Habang naniniwala si Hikaru na bumubuo siya ng kinabukasan kasama si Mizuuchi, ang nobyo naman ay abala sa paghahanda at pagsasagawa ng kanyang kasal sa ibang babae. Sa mga panahong hinihintay ni Hikaru ang mga mensahe o date, isinasagawa ni Mizuuchi ang kanyang sariling seremonya ng kasal. Itinago ni Mizuuchi ang kasal mula kay Hikaru at iniutos sa mga kasangkot na huwag mag-post ng larawan online. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang mga larawan na pribadong ibinahagi ng mga bisita. Isa sa mga larawang yun ang nagbunyag ng katotohanan. Matapos makita ang larawan ng kasal, nagsimulang maunawaan ni Hikaru ang mga nakaraang kilos ni Mizuuchi. Ang paulit-ulit na pagkawala nito sa kanyang kaarawan, mga pista opisyal at mahalagang okasyon
ay nagkaroon ng malinaw na paliwanag. Hindi ito kailanman naging available para kay Hikaru dahil ito pala ay pag-aari ng iba. Dahil dito, nakaranas si Hikaru ng matinding emosyonal na paghihirap. Ipinahayag niya ang galit at pakiramdam ng pagtataksil sa pamamagitan ng mga posts sa social media. Bagamat hindi tuwiran, malinaw ang mensahe sa mga nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Nakarating ang impormasyon kay Mizuuchi. Hindi siya humingi ng paumanhin at ipinakita ang sitwasyon na parang walang halaga na may biro pa. Ang tugon na ito ay lalo lamang nagpahirap sa damdamin ni Hikaru. Nalaman din ni Hikaru ang karagdagang impormasyon. Si Mizuuchi ay mayroong malabong relasyon sa maraming babae bago at pagkatapos ng kanyang kasal. Isa si Hikaru sa ilan sa mga biktima ng ganitong sitwasyon. Noong January 21, 2015, nag-post si Hikaru sa social media ng direktang mensahe na sisiguraduhin niyang haharapin ng nobyo ang parusa ng lipunan. Ito ang nagmarka ng pagbabago sa kanyang kilos mula sa katahimikan tungo sa pagtutol sa pagkikipaglaban. Nagdulot ito ng pangamba kay Mizuuchi. Natakot siya sa publiko, sa pagkasira ng reputasyon at sa pagbagsak ng kanyang karera bilang pulis. Mga bandang 7:45 ng umaga, noong January 24, 2015, pumunta si Mizuuchi sa apartment ni Hikaru. Ayon sa kanya, ang layunin niya ay wakasan ng relasyon at itigil ang paglala ng sitwasyon. Sa loob ng apartment, naging mainit ang kanilang pag-uusap. Humingi si Hikaru ng paliwanag sa panlilinlang at sinabi na ipapaalam niya ang lahat sa asawa ni Mizuuchi at sa pulisya. Ito ay direktang banta sa pampublikong imahe at profesional na reputasyon ni Mizuuchi. Sa kanyang reaksyon, nawala ang kanyang kontrol. Ginamit ni Mizuuchi ang isang sinturon upang sakalin si Hikaru. Sa kabila ng kanyang paglaban at pakiusap, nagpatuloy si Mizuuchi hanggang mawalan ng malay at buhay si Hikaru. Matapos ang pagpatay, sinubukan ni Mizuuchi na sirain ang ebidensya. Inilagay niya ang cellphone ni Hikaru sa microwave upang burahin ang mga nakatalang datos. Nagsuot din siya ng sapatos na may takip na gaya ng sa pulis upang maiwasan ang bakas ng paa. Pagkalabas ng apartment, mga bandang 9:30 ng umaga, bumalik si Mizuuchi sa apeno. Itinapon niya ang sinturon sa isang basurahan sa kanyang pinagtatrabahuan at sumali pa sa kanyang kendo training session na parang wala lang nangyari. Noong February 5, bumisita ang pamilya ni Hikaru mula Yamagata patungong Osaka upang kunin ang kanyang mga gamit. Sa panahong yun, nakatanggap sila ng tawag mula sa pulisya at ipinaalam na nais silang makausap ng hepe ng Abino Police Station. Ginawa ang meeting sa hating gabi sa Higashi Sumiyoshi Police Station. Kasama ang hepe, deputy chief, ama ni Hikaru at nakatatandang kapatid na babae. Sa meeting, sinabi ng hepe, bakit ang isang taong tulad ni Mizuuchi nakakakasal lang ay nahulog sa ganitong problema? Ang pamilya ay nakaramdam ng hindi paggalang at hindi tamang pahayag. Mariing tumutol ang ama ni Hikaru na nagsabing ang pagpatay sa kanyang anak ay hindi dapat tawaging problema. Pinuna niya ang kakulangan ng pananagutan at sensibilidad. Sa pagpapaliwanag, ginamit ng hepe ang internal at terminolohiya ng pulisya na hindi angkop sa pagkikipagpulong sa pamilya ng biktima, na lalo pang nagpatindi ng hindi pagtitiwala ng pamilya. Sinabi ng ama ni Hikaru na inaasahan niya ang paumanhin at pananagutan, hindi paliwanag. Pinuna niya ang hepe sa pagbibigay ng prioridad sa imahe ng institusyon kaysa sa moral na responsibilidad. Sinabi ng hepe na nais niya sanang makipagkita sa pamilya agad, ngunit pinigilan ng investigation division. Hindi ito tinanggap ng ama at sinabi na ang isang superior officer ay dapat managot ng walang palusot. Nang tanungin ng kapatid ni Hikaru kung kailan balak makipagkita ang pulis kung hindi sila nagpunta sa Osaka, ang tugon ng hepe ay hindi niya ito naisip. Ang sagot na ito ay nagdulot ng mas matinding pagkakalit. Nawala ng tiwala ang pamilya sa pamunuan ng pulisya at sinundan ito ng batikos mula sa publiko. Itinampok ng insidenteng ito ang mas malawak na isyu ng pananagutan, etika sa pamumuno at proteksyon ng institusyon sa loob ng sistema ng pulisya. February 13 na opisyal na tinanggal
ng Osaka Prefectural Police si Mizuuchi Takashi sa pwesto bilang pulis. Nanatiling matindi ang galit ng publiko at nakatuon ng pansin sa nalalapit na paglilitis kung saan maraming tao ang naghihintay ng hatol na magdadala ng katarungan para kay Shirata Hikaru. September 15, 2015, nagsimula ang paglilitis sa Osaka District Court. Inamin ni Mizuuchi ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Dahil dito, ang korte ay hindi na nakatuon sa pagdidesisyon kung siya ba ay may sala, kundi sa tamang hatol na dapat ipataw. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Mizuuchi na naganap ang pagpatay matapos siyang ma-provoke at mawalan ng kontrol. Ipinahayag niya na ang pagbabanta ni Hikaru na ibunyag ang kanilang relasyon sa kanyang asawa at sa pulisya ang nagdulot sa kanya ng takot at galit na humantong sa isang biglaang kilos. Hindi tinanggap ng prosekusyon ang paliwanag na ito. Ayon sa kanila, nilinlang ni Mizuuchi si Hikaru at nakipagrelasyon pa sa maraming babae bago at pagkatapos ng kanyang kasal. Isa si Hikaru sa maraming biktima ng emosyonal na pagsasamantala. Ayon sa prosekusyon, ang tunay na motibo ni Mizuuchi ay hindi takot, kundi sariling kapakanan. Natakot siyang mawalan ng reputasyon, masira ang kasal, karera at imahe bilang pulis. Sinabi ng prosekusyon na ang pagpatay ay ginawa upang patahimikin si Hikaru at maiwasan ang pagbubunyag. Inamin din ni Mizuuchi sa korte na hindi niya talaga minahal si Hikaru. Inilarawan niya ang relasyon bilang pansamantala at maaaring itapon na numang oras. Naniniwala din siya na ang sitwasyon ay kusang mawawala nang hindi na niya kailangang pang makialam. Tungkol sa intensyon, iginiit ni Mizuuchi na hindi planado ang pagpatay at naganap lamang ito sa gitna ng biglaang pagtatalo. Direkta itong hinamo ng prosekusyon. Ipinunto ng mga taga-prosekusyon na dinala ni Mizuuchi ang isang sinturon na ginamit bilang armas ng pagpatay. Ayon sa kanila, ito ay nagpapakita ng pagkahanda at hindi simpleng pagkakataon. Ang sinturon ay mahirap matrace at nag-iiwan ng limitadong ebidensya. Dagdag pa ng prosekusyon, pagkatapos ng pagpatay, inilagay ni Mizuuchi ang katawan ni Hikaru sa bathtub, marahil upang hadlangan ang eksaktong pagtataya ng oras ng kamatayan. Sinunog niya rin ang cellphone ni Hikaru sa microwave upang burahin ang mga tawag at mensahe. Nagsuot siya ng mask upang hindi makilala sa security camera at nagbihis bago lisanin ng apartment. Ang mga aksyon na ito, ayon sa prosekusyon, ay nagpapakita ng planado, may kamalayan at sinadsyang pagtatakip ng ebidensya. Noong October 1, pumasok ang paglilitis sa yugto ng hatol. Humiling ang prosekusyon ng 20 years na pagkakakulong. Binanggit nila na patuloy na sinakal ni Mizuuchi si Hikaru sa kabila ng pagtutol nito, na malinaw na nagpapakita ng intensyon na pumatay. Ipinahayag naman ng depensa na hindi planado ang krimen, kundi isang emosyonal na paglabas ng galit. Binanggit nila ang pagkakatanggal ni Mizuuchi sa pulisya at pagkawala ng karera bilang malaking kaparusahan na, at humiling ng mas mababang hatol na 14 na taon. Bago ang hatol, nagbigay ng pahayag si Mizuuchi sa korte at iyumuko sa pamilya ni Hikaru. Sinabi niya na kinuha niya ang buhay ni Hikaru at nagpakita ng pagsisisi. October 6, ibinigay ng Osaka District Court ang hatol. Napatunayang nagkasala si Mizuuchi Takashi ng intensyonal na pagpatay at hinatulan ng 18 taong pagkakakulong. Hindi siya nag-apila kaya't naging pinalang hatol. Natapos ang kaso sa korte. Gayunpaman, ang kawalan at sakit na dinanas ng pamilya ni Shirata Hikaru ay nananatiling walang lunas. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!